Hunter x Hunter Episode 22. Tingnan niyong mabuti. Ang bawat barang hawak niyo ay mayroong nakasulat na numero. Ang mga numerong iyan ay magsisilbing application number niyo para sa pagsusulit na nagaganap ngayong taon. Bawat numero ay mayroong 3 puntos. Ang sarili niyong numero ay ganun din. Kapag ibang number ang kinuha ninyo, ay mayroon din iyong 1 puntos. Sa ganong paraan ay maaari rin kayong makaipon. Babalik kayo sa loob ng 1 linggo. Gamitin niyo ang lahat ng paraan para makaipon ng 6 na puntos. Ang dapat ko lang gawin ay kunin ang kanyang numero. Kaya siguradong may magagawa akong paraan. Kapag naiisip kong may chance akong makuha yon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Pero kahit pa paano, masaya ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Don. Ganun pala ang pagiging isang hunter. Ganun paraan ang gagamitin ko sa kanya. Humanda ka! Habang inaatake niya ang kanyang biktima, siguradong hindi niya ako mamamalayan. Kaya doon ako sasabay at aagawin ko ang kanyang numero. Kaya ko! Makukuha ko yon! Pasensya ka na. Aray, ang sakit. Kahapon pa pala ako nanguhuli ng lumilipad na ibon. Pero, hindi rin pala ganun kadaling manghuli ng ibon habang hinuhuli niya ang kanyang bibiktimahin. Kapag ginawa ko to kay Hisoka, baka magkaroon ako ng pag-asa makuha ang kanyang numero. Pero, saang lugar ko naman kaya hahanapin si Hisoka? Ha? Mga paru-paro. Bakit kaya sila lumalapit sa kamay ko? Naaakit sila sa... Ha? Alam ko na. Alam ko na. Ganito rin yung mga paru-parong sumusunod kay Hisoka. Sigurado akong may sugat siya. Kung ganon, natitiyak kong maaakit ang mga paru-parong ito sa dugo ng kahit na sinong tao. Kailangan magmadali bago pag gumaling ang kanyang sugat. Hello? Kamusta? Puti. Nakuha mo na ang numero? Di pa eh. Bakit? Sigurado ako hindi mo alam kung sino ang target mo. Hindi nga. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Di na? Aagaw na lang ako ng 3? Ganun ba? Yun na ba sasabihin mo? Oo. Sige na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tigilan mo na nga ako, Tomba. Bakit ba sunod ka na sunod sa pupuntahan ko? Sakit ang tiyan ko. Siguro dahil doon sa prutas na kinain ko kanina. Bagay lang sa'yo yan, dahil baboy ka. Hindi mo gusto maging doktor. Uto na loob. Kung may gamot ka dyan, bigyan mo naman ako. Hindi kita bibigyan. Niloloko mo lang ako eh. Kilala kita. Alam ko hindi talaga masakit ang tiyan mo. Kukunin mo lang ang number ko, hindi ba? Ba't naman kita lolokohin? Masakit talaga ang tiyan ko. Hindi ako naniniwala. Mukhang hindi ka nga nagdadrama ngayon. Totoo masakit ang tiyan ko. Sa dami ng kalokohang ginawa mo, mahirapan talaga ako maniwala sa'yo. Parang awa mo na. Bibigay ko sa'yo lahat ng impormasyon tungkol sa iyong target. Sabihin mo muna sa akin ang impormasyon. Ito ang number niya. Iyan ba? Si Ponzo. Sinong Ponzo? Isa sa babae na mayroong sombrero. Ganun ba? Ang babaeng yun? Ang armas na ginagamit ng babae yun ay chemical. Gumagawa siya ng bitag hanggang sa dumating ang kanyang bibiktimahin. Sa tiyagang maghintay ay pwede mo siyang ihalin tulad sa isang gagamba. Bigay mo na sa akin ang gamot. Maganda pa naman siya. Kaya lang, mapanganib. Sa oras na makita mo si Ponzo, dapat maging maingat ka sa bawat hakbang na iyong gagawin. Sabayan mo ang ihip ng hangin dahil masyadong malakas ang kanyang pakiramdam.
Alam niya kung may sumusunod sa kanya. Sige, magsalita ka pa. Wala na ako masasabi. Kundi isa rin siyang ordinaryong babae. Ligawan mo kung gusto mo. Ano? Ligawan ko? Magandang ideya yan ah. Bigay mo na sa akin ang gamot. Hindi ko na kaya ito. Oo, teka, huwag kang magmadali. Umupo ka lang dyan. Masyado ka na ba yata sigurista? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo kanina hindi ikaw ang aking target? Bakit pa ako magtitiwala sa'yo? Teka muna, gamot sa... Ha! He! Huwag! Ha? Ano yan? Nakuha ko number mo. Sabi ko na nga ba, dyan lang nakalagay yung number mo eh. Ha? Kayong dalawa, niloko niyo ako! Tama ka dyan. Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ang target ko talaga ay walang iba kundi ikaw, Leorio. Ano? Pero sabi mo sa akin kanina, ang target mo ay number 191. Kung ganun, ito ba? Yan yata ang number na aking bibiktimahin. At parang ito naman kay Tomba. Ha? Nagpalit kayo ng nabunot na numero? Tama. Dali mo namang moto para kang bata. Tama yan. Masyadong mahirap tong ginawa ko sa aking sarili para makuha lang yan. Buti na lang gusto maging doktor nito si Leorio, kaya masusubukan natin. Sana may pekto agad. Ikaw, maluloko ka talaga! Huwag ka na magalit. Ito talaga, hindi ka na nasanay sa akin. Hindi ba't ako si Tomba? Ang gataga-tumba ng baguhan? Humanda ka! Ikaw ang itutumba ko ngayon! Tomba, makita na tayo mamaya. Oba, Ha? Tumigil ka! huwag ako habulin mo. Wala sa akin ang number mo. Tumahimik ka! Uunahin muna kita bago ang number ko! Wala ka kasi utak eh. Kung gusto mo talagang maging hunter, kailangan mo makapagtulungan. Kaso ututo ka eh. Tama ang una mong sinabi pero hindi ang huli. Ha? Ang mga katulad mo hindi na dapat pinagtatagal. Kurapi ka! Bakit ka nandito? Bakit? Ayaw mo ba ako makita, Leorio? Ay, hindi ko akalaing dito rin pala ako babalik sa akin pinagmulan. Ha? Teka. Ha? Ah? Teka, siya yung... ayos ka lang ba? Subukan mo na lang ulit sa isang taon. Ikaw ba ang kukuha ng numero ko? Alam ko na hindi kita makakayanan talunin. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Mahihirapan ka sa pakikipaglaban sa akin. Kaya simulan mo na. Masyado naman yata itong madali para sa akin. Naaawa ko sa'yo dahil numero mo pa ang aking nabunot. Pero wala akong magagawa dahil ito ang patakaran ng pagsusulit. Siguro naman hindi mo basta-basta ibibigay ang iyong numero. Kaya ito na lang ang tanging paraan. Ito na ang huling araw mo sa mundong ito. Paalam na. Ha? Ang paligid. Iba ang nararamdaman ko. Ha? Ayun siya.
Huminahon ka. Huminahon ka. Kapag umatake na siya sa kanyang target, yun ang pagkakataon ko. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang kanyang bibiktimahin. Hindi kita sasaktan! Ang gusto ko lang ibalik mo sa amin ang numero ni Leorio! Sorry ka na lang. Ibalik mo na sa akin yan para wala na tayong problema. Huwag niyong mamalitin ang unggoy ko. Leorio! Umanda ka sa akin! Hahabulin ko yung unggoy! Ikaw na humabol kay Somi! Ikaw ang bahala! Wala nang paraan. Nagmamakaawa ko. Huwag mo na kaming pahirapan. Kamuri. Ngayon, ibigay mo na ang numero. Kamuri! Somi! Yan! Kumusta Kurapika ka? Nagawa ko ng party ko. Ikaw? Matigas ang isang to. Nagpahuli ka? Wala kayong magagawa dahil ako lang ang sinusunod niyan. Ah? Wag Kamuri! Hindi kita mapapatawad! Mali ka. Ikaw ang hindi niyan mapapatawad. Ibang klase talaga maunggoy. Kailanman na hindi may pagkakailang kanilang kalahi. Anong ibig mong sabihin? Unggoy ako? Wala ako sinasabing ganyan ha. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Kurapika. Hindi ko akalain ang target mo pala ay itong taga-tumba. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Nandun ako nung inatake ka ni Somi sa likod. Pero may dahilan ako kaya hindi ko siya pinigilan. Ha? Ikaw talaga? Gusto ko lang malaman kung makakaya mong iwasan isang supresang atake katulad ng ginawa niya. Para hindi ako masyadong mahirapan kung magkakasama tayong dalawa. At sa palagay ko naman na nakapasa ka sa akin. Wala ka talaga kasing yabang! Dapat ko yatang pag-isipan kung kailangan ko ng kasama. Hindi ba nagkasundo na tayo? Kaya tutulungan kita. Kawawa ka naman. Maaari mo nang gawin kung ano man ang gusto mo. Magmula ngayon wala nang mag-uutos sa'yo. Kaya ba niyang intindihan ang lahat ng sinasabi mo? Oo, dahil matalino siya. Sabi ko nga eh. Hindi mo na kailangan sundin ang lahat ng inuutos sa'yo ng kahit na sino. Umalis ka na! Sige na! Mag-iingat ka! Lumabas ka na, huwag ka na mahiya. Ha? Alam kong nandyan ka. Kung ayaw mo lumabas, ikaw na lang pupuntahan ko.
hinding maaari. Wala nang paraan. Ha? Kailan pa siya nandyan? Gusto kong ikaw ang makalaban. Sigurado ka? Ngayon na. Nakapagtataka, bakit hindi lumalaban si Hisoka? Hisoka, ba't hindi ka gumaganti sa akin? Atakin man kita o hindi, sigurado matatapos din ang iyong buhay. Ang mga paru-parong lumilipad sa likuran mo ang nagsasabi sa akin kung gaano kalala ang sugat na nasa likod mo. Alam ko may nakalaban ka na kanina at hindi ka nagtagumpay sa kanya. Kaya mabuti pa maghintay ka na lang. Kahit na ito na ang oras ko, kailangan ko pa rin pagpatuloy ang laban. Dahil isa ako sa magigiting na mandirigma ng biyano. Ano yun? Ang mga mandirigma ng biyano ay pinapadala sa mga lugar na mayroon labanan. Ang isa sa amin ay katumbas ng 1,000 mandirigma. Ipinanganak kami para na makipaglaban. Kami ang pinakamalakas. Noong una pa lang kita makita, ay hinangad ko na magkaharap tayong dalawa. Sana'y mapagbigyan mo ang aking kahilingan. Sige na, nagmamakaawa ako sa harap mo, Hisoka. Makipaglaban ka sa akin. Sige na, pagbigyan mo na ako! Alam mo, hindi ako makikipaglaban sa mga taong patay na. Ano sabi mo? Tama. Alam mo patay ka na. Di ba? Paalam. Magiting naman dirigma. Pasensya ko na sa aking kapabayan. Hindi ako nag-ingat kaya nakatakas siya. Huwag ka na magsinungaling. Alam kong hiniling niya sa'yo na ako makaharap niya bago siya mamatay. Kaya syempre, pinagbigyan mo siya. Tama ba sinabi ko? Hindi mo dapat pinagbibigyan ng mga katulad niyang walang halaga ang buhay. Naawa lang kasi ako sa itsura niya kanina. Malapit nang mamatay kaya pinagbigyan ko na. Ginagawa mo rin naman yun, di ba? Hinahayaan mo mga takas yung biktima mo. Pinipili kong kakaawaan. Kung isang tao ay dapat mabuhay, bakit ko naman siya tatapusin? Nasaan na nga pala yung numero mo? Nandito. Nakaipon na ako ng 6 na puntos. Hindi ko na kailangan ng isang to. Kinino naman yan? Paalam. Malamang siya ang kukuha ng number ko. Nainis ako kaya tinapos ko na agad. Sa'yo na yan. Nakakalibang ka naman panoorin? Nakakalibang nga pero medyo masakit ha. Ibang klase ang sarap ng pakiramdam. Huh? Matutulog muna ako sa ilalim ng lupa hanggang matapos ang 1 linggo. Mag-iingat ka. Magandang araw. Sige, magandang araw. Salamat dito. Kailangan ko pa ng 2. Ito na ang tamang oras.
Ayun. Tamang-tama.